Okay, so good day everyone. So the topic for today is psychrometrics for air conditioning and ventilation systems. So, bakit pa natin kailangan ng psychrometrics? Usually, pag nagde-design tayo ng isang air conditioning system, is kailangan muna natin alamin yung basics. Kumbaga sa mathematics, ito yung pinaka-addition ng air conditioning. So, napapanahon tong topic na 'to since ang team nga ng thesis nyo is HVAC. Then, you need to know what is psychrometrics. References ko na ginamit dito, usually, if na if meron kayong book ng EducSpace, so usually yung video excerpts nung book na yon ay nilagay ko dito. Then, our discussion will be separated into two parts. So, we will have the air conditioning calculations, part 1 and part 2. But before that, we need to focus on the psychrometrics. So, other references, still we still we ano we still we stay with the ASHRAE. We still with the ASHRAE, the Prime Mechanical Engineering Review Materials. Although, may mga iba't ibang review materials na halos same lang din naman. Then, the Project Padayon and EducSpace Review Materials. So, for the psychrometrics, I will be showing you my materials for my my materials for psychrometrics. So, psychrometrics. Ano nga ba ang psychrometrics? Psychrometrics is a science that deals with thermodynamic properties involving dry bulb temperature. Wait lang. So, what is psychrometrics? Ulit. It's a science that deals with thermodynamic properties involving. So, ito yung mga bagong term natin ngayon. Dry bulb temperature, relative humidity, dew point, temperature, wet bulb temperature, enthalpy. So, enthalpy, common na sa atin since nag-thermodynamics tayo. Specific volume, and moisture content. So, ano-ano nga ba tong properties na to? Usually, in a general term, itong relative humidity is ito yung alinsangan ng panahon. Ito yung alinsangan ng panahon. So usually, yung alinsangan ng panahon na wala siyang unit pagka tinignan natin sa kanya-kanyang weather system ng ating cellphone. Usually makikita lang natin diyan 60% RH. So, a brief background. Pagka pataas ng pataas yung relative humidity, yan yung sobrang alinsangan, yung parang mamasa-masa yung nararamdaman natin. Pagka sobrang baba naman ng relative humidity, sabihin natin 40%. Sobrang baba ng relative humidity, dyan nagsisimula mag-dry yung nararamdaman natin. So, kabaliktaran, habang pataas ang pataas, namamasa yung pakiramdam, yung mamasa-masa, maalinsangan, pagka 40% RH, so nagda-dry. So, pag nagda-dry, medyo presko, malamig. Then,
yung dry bulb temperature. Yung dry bulb temperature, usually, ito yung regular na mini-measure ng ating thermometer. O pagka yung mga nakita nyo sa pagka yung mga nakita nyo sa kanya-kanyang mga rooms o sa kanya-kanyang mga offices, makikita nyo may mga temperature reading, yun yung dry bulb temperature. Dew point temperature. Ano yung dew point temperature? Dew point temperature. Yung dew point temperature, simply I explain that, kunyari, meron kayong Coke. Coke na nilabas sa ref, malamig na malamig. I-stay nyo yan sa isang area na hindi equal sa kanyang temperature, mapapansin nyo magkakaroon siya ng butlig-butlig ng tubig. Nag-i-start siya mag-i-start siya mag-i-start siya mag-equalize ng temperature ng room and nung soft drinks. Simply, again, another explanation, kung makikita nyo, pagka sobrang lamig ng room sa ME Lab or other rooms, sobrang lamig, tapos parang nagkontrahan yung temperature sa labas, yung parang umulan, parang biglang init, yung init tas biglang ulan. Papansin niyo nagmo-moist yung salamin. Yung film na yon, kumbaga paano ba 'to? Kunyari, ito yung salamin. Ayan, salamin. Then, ito yung temperature sa labas. Temperature outside. Then, dito yung room temperature mo. Ito yung TI. T inside, T outside. Ngayon, kung napapansin nyo, sa ating calculation ng heat transfer, lagi tayo merong convective coefficient. Yung convective coefficient na yun yung tinatawag nating yung HO at HI. So, ibig sabihin, di ba, pagka ginagawa natin yan, is meron tayong interaction. Papasok dito. May nagpe-penetrate. May nagpe-penetrate. Meron kang structure dito, yung salamin, temperature outside, temperature inside, then meron tayong tinatawag na convective coefficient. Yun naman yung film, yung film na nakabalot sa kanya. Ito, may film 'yan na hindi natin nakikita through naked eye. Yan, may film yan dyan. Then dito rin. So, pag sa salamin, diba, meron tayong sa tatlong modes ng heat transfer, convection, conduction, at radiation. Dito naman, if salamin, nagkakaroon siya ng heat gain, ang tawag naman sa kanya ay fenestration. So usually ang tawag pag sa salamin pag nagkakaroon tayo ng interaction with the temperature in both sides different from other, so fenestration ang tawag doon. Fenestration. Ngayon, 'di ba sabi ko nga kanina, meron tayong mga films diyan, ito, tapos dito. In between yan, dyan tayo nagkakaroon ng dew. Yung dew, yung butlig-butlig ng tubig. So, dyan tayo nagkakaroon ng butlig-butlig ng tubig. Yan, dito. Yan nga yung tinatawag na
Dew. Once na ma-reach yan, yung temperature difference nung TO at TI, yung film na yon, yun yung pinaka-temperature dew point, o di kaya dew point temperature. So, yun yung, pag yung in between dito, ito, andito ang TDP. Temperature, dew point. Wet bulb temperature, ano naman yung wet bulb temperature? So, in aircon, TWB. Ano naman ang ano naman ang temperature at wet bulb? Diba, meron tayong dry bulb, meron tayong wet bulb. Usually, nadi-discover natin tong term na to sa ME Lab 1 pa lang. Meron kasi tayong experiment ng sling psychrometer. So, in the next slide, papakita ko sa inyo kung ano yung sling psychrometer. Pero ang difference niya, kung ito, regular na thermometer lang yan, regular na thermometer, ito, thermometer din naman to ginagamit niya. Pero, kung mapapansin nyo, yung thermometer, pagka dinowing natin, diba, ganyan ang thermometer. Then, meron siyang pinakadulo, ah, yung pinaka ano niya, yan, yung pinakadulo niya, yung wick ng thermometer. Pagka hinahanap mo naman yung wet bulb temperature, meron kang nilalagay na cloth o di kaya bulak na basang-basa ng tubig. Then, sa kanya magkakaroon ng temperature interaction sa outside temperature, then yung temperature nung ma-absorb nung bulak na may tubig dun sa wick, dyan kayo nagkakaroon ng reading ng temperature wet bulb. Enthalpy, pamilyar na tayo lahat. Specific volume, pamilyar na rin tayo lahat. And then, yung moisture content. Yung moisture content, yan naman yung quality. Kung gaano kataas yung moisture. Okay? Composition of air. The composition of dry air varies slightly at a different geographic locations from time to time. Compositions of air are nitrogen, oxygen, argon, neon, sulfur dioxide. So usually, mapapansin nyo, oxygen 21%, nitrogen 78%. Yung ibang elements niyan is how to make a combustible material. Pero usually, yun na naman yung kailangang balance percentage ng composition of air. Other than that, pag meron kang other combustible dito, saka magkakaroon ng ignite. Then, ba't ko in-include tong drawing na to? Ito, usually, pag sa isang room kasi, pag sa isang room, meron kang, syempre, sa hangin sa loob ng room. Pero yung hangin na yon, nahati yon sa air o di kaya dry air. Ang tawag dyan. Dry air. At water vapor. So, usually sa isang room, may dalawa kang types ng entity na nandiyan. Hindi lang yan pure hangin. Meron kang dry air at meron kang water vapor. Next. So, ito. Alam ko yung iba sa inyo, ay tinuruan gumamit ng psychrometric chart. So, what is a psychrometric chart? It's a graph of thermodynamic properties of moist air. So,
Saan nga ba nakuha tong psychrometric chart na to? Papansin nyo, meron tayong TS diagram, di ba? TS diagram. Then, nahati yan. Meron tayong at liquid, meron tayong vapor. Then, yung in-between sa kanya, FG. FG, yan. F for liquid, G for vapor. Okay? Superheat, pag nasa labas, yung region na to, pag nasa labas, ang nasa labas, meron tayong tinatawag dito na superheated. Review tayong thermodynamic properties ha. Superheated, meron tayong subcooled. So, since ang psychrometric chart natin is, sabi ko nga, galing siya sa TS diagram. Paano? Paano siya nanggaling sa TS diagram? Itong section na ito. Yan, ito. Yan, kaya kung mapapansin nyo, yung shape na yan is halos same nung pinaka first part ng TS diagram. So, dyan siya kinuha. So, usually, pagka tumingin tayo ng steam table, yung subcooled properties nun is halos same ng psychrometric chart. Kasi nga, pag tinignan natin yung steam table, makikita natin doon sa pinaka-cover, thermodynamic properties of steam, air, and water. So, kasama ang air. So, dyan yan dinerive. So, yan dyan yan dinerive. So, in the next few days, ang practical natin is magbabasa kayo ng psychrometric chart, siyempre. Psychrometric chart and how to make your own psychrometric chart. Don't worry, ituturo ko naman lahat kung paano siya gawin at basahin mabuti. Kasi bago kayo lumabas ng air conditioning, kailangan maalam na kayong bumasa ng psychrometric chart. Then it is feasible kasi nga it is feasible. It is beneficial kasi nga kayo ay nag-undergo ng Project Study 1 na ang concept ay HVAC. Then, ito. Pag-usapan naman natin yung hiwalay-hiwalay na properties ng psychrometric. Pag sinabing hiwalay-hiwalay na properties, ito yung nagko-consist kung paano nabuo yung psychrometric chart na dinisect natin from steam table. So, unang-una, binanggit natin uli, dry bulb temperature. The temperature determined by ordinary thermometer. Yun nga sabi ko kanina, ordinary thermometer, nakikita. The thermometer's bulb being dry, bulb pala yun, hindi pala wick. Bulb being dry. It is typically the abscissa horizontal axis of the graph. The SI units for temperature are Celsius and other units are Fahrenheit. So, pag sa psychrometric chart, wait lang. Ang lines daw na mababasa natin horizontally.
Yan. Yung mga horizontal lines na mababasa natin dyan is nagde-designate ng temperature dry bulb. So usually, kung yan ang psychrometric chart, meron tayong properties from -5 up to 20 or 30 degrees Celsius. Yan. Yan yung dinidesignate ng dry bulb temperature. Next, wet bulb. Wet bulb temperature is defined as the lowest temperature able to be achieved solely by the effect of evaporation. On the chart, this is represented by lines that slope diagonally upward from right to left. Diagonally from right to left. So, sabi nga, ang wet bulb temperature able to measure at lowest by using evaporation. So, ito yung thermometer, ito yung pinaka-bulb, and andyan yung pinaka-wet wick. Yung bulak na basang-basa ng tubig. Kung papansin nyo rin dito, ordinary thermometer, wet bulb measurement, air, wick o yung bulak, then nakalubog siya sa liquid water. Then, meron tayong instrument. Ang tawag dito ay sling psychrometer. Sling. Sling psychrometer. Sling psychrometer ang tawag diyan. So, paano natin siya ginagamit? Andito yung may wet wick, andito yung dry bulb, andito yung ordinary thermometer. Pinapaikot natin yan na nakataas. Napaikot natin yan, tataas natin yung kamay natin. Then, gagawa tayo ng centripetal motion. Doon natin na measure yung difference ng dry bulb at wet bulb temperature. Sa psychrometric chart, paano naman siya tinitignan? Paano naman siya tinitignan sa psychrometric chart? Sabi nga daw, in this chart, this is represented by lines that slope diagonally upward from right to left. So ito, diagonally. Pero hindi siya nakaparang 45. Nakaganyan yan. Ayan, nakaganyan. Yung measure mo dito, na nakadiagonally, na nakaganyan dito, nakalabas dyan, yan ay temperature wet bulb. Temperature wet bulb, then range ng temperature same as dry bulb temperature. Wet bulb temperature will lower than DBT if the air is not saturated. If saturated, wet bulb temperature, dry bulb temperature is equals to dew point. So, 'di ba, meron tayong tinawag kanina na
Meron tayong tinawag kanina na dew point temperature. Sa pag-measure ng psychrometric chart, lagi mababa ang wet bulb temperature. Mas mataas ang dry bulb temperature. If yung hangin ay hindi saturated, paano malalaman hindi saturated? Yung quality niya ay hindi lumaabot ng 100%. Diba? Pag nagko-compute tayo ng X, pag X ay 1, dito kasi, ito, simple explanation. Diba? Pag nag-compute tayo ng X quality, sa thermodynamics pagka 1, superheated, pagka lower than 1, saturated properties. Dito naman, kung meron tayong psychrometric chart na reading, pag ang temperature reading mo ay umabot dito sa line na to, sa line na yan, ito, sa line na yan, Diyan ka ngayon nagkakaroon ng saturation. Later on, malalaman natin kung bakit diyan tayo nagkakaroon ng saturation. Pero usually, pag sa TS diagram, yung line na nakalapat na yan, yan yung saturation line. Kasi nga, pag tayo nagte-thermodynamics, diba? Pag hinati natin yan, F, G. Ang nasa loob ay mixture ng liquid at vapor. Pag nasa labas ng region na yan, ito ay superheated. Pero, pag andito ka in between, nung line na yan, ang tawag sa steam mo ay nag-saturate. Kasi nga, pag nasa labas ka dito, more than 1, pag nandito ka, habang papasok sa linya na to, nasa 0.99 ka. Yan yung computation natin. Ngayon, in psychrometrics, pagka-saturated yung hangin na na-measure natin, pagka-saturated yung condition, ang wet bulb temperature, dry bulb temperature, at dew point temperature ay iisa. So kung 20 degrees yung dry bulb mo, yun na rin yung wet bulb temperature at dew point temperature. So, pagka-saturated yung hangin, pag nakita sa problem, air is saturated, hindi na kailangan maghanap ng tatlong value. Isa lang, kasi nga pare-parehas daw silang tatlo. Next, ito, dew point temperature. Dew point temperature is the temperature at which condensation of moisture begins when the air is cooled. So yan, yun. Condensation of moisture begins when the air is cooled. The dew point temperature is also a measure of the amount of water vapor in current air mass. In this condition, further removal of heat would result in water vapor condensing in the form of water droplets, so dew. So yun nga yung butlig-butlig na nangyayari. O di kaya, yung fog or solid white frost. Diba? Pagka nilabas natin yung Coke, tapos nilagay natin sa isang room, mapapansin natin, pag sobrang lamig at nagyayelo yung Coke mo, nagsisimula siya magkaroon ng yung condensate, yung butlig-butlig sa kanyang body. O di kaya, pagka nabigla sa interaction temperature, doon nagkakaroon ng mismong mga changes doon sa pinaka outside properties. Yung yellow, biglang nagpuputi, biglang nagkakaroon ng yellow, then biglang bagsak ng temperature, doon siya nag-occur na magkaroon ng moist. Okay? So, pagka nga saturated nga pagka saturated nga yung air, ang condition nga is temperature wet bulb is equals to temperature dry bulb is equals to temperature
dew point. So, makita niyo yan, 60, ito, 50, 55, 60, 60 wet bulb, 60 na rin yung dew point. Okay? Same condition sa point A. Habang palayo ng palayo, diba? TS diagram nga yan. Kung dito ang subcooled, habang palayo ka ng palayo, umiinit ka ng umiinit, papunta kang superheated. Kaya, hindi sila nagkakatulad ng value. Okay? From A, B, C, at D. Later on, tuturo ko sa inyo kung paano magbasa ng psychrometric chart. Next. Relative humidity is defined as the ratio of mole fraction. Yan, mole fraction of air water vapor to the mole of fraction in of saturated air. So, percentage value siya ng water vapor and saturated air. So, hindi siya dry air, saturated air. Water vapor and saturated air. At the same temperature and pressure. Okay? RH is dimensionless. So, percent unit lang ang gamit niya. Yan. Express as percentage in the psychrometric chart. So, sa psychrometric chart, ito psychrometric chart natin, yung draw natin uli kanina, ang relative humidity raw, paano siya nababasa? Ulitin natin. Diba, meron tayong linya na nandito. Yan, dry bulb to. Dry bulb. Then, meron tayong yung from right to left. Diagonally. Diyan naman daw ay wet bulb. Temperature. TWB. Then, meron kang temperature dry bulb. Paano naman yung sa relative humidity? Ang relative humidity is sunod siya sa linya ng saturation line. Okay? Yan, nakaganyan siya. Ang relative humidity. Ngayon, paano natin malalaman pagka saturated ang air? Yung line na yan, kung ito, yung line na to, sabihin natin ang reading na ito dapat ay 50%. Pag umabot ka sa line na nandito, ito, sabi nga natin kanina, yan ay saturated. Meaning, ang RH mo daw ay into 100%. So, ibig sabihin, pag 100% RH, ang meaning na rin nun ay air mo ay saturated. So, ibig sabihin, nag-start na siya mag-condensate kasi nga ito ay subcooled. Subcooled area yan pag sa TS diagram. Saturated, ang word, ibig sabihin, 100% RH. Kaya kung makikita nyo dito, yan, 100, 90, 80, 70, 60, 50. So, dyan minimeasure ang relative humidity. So, nagkakaroon na ba tayo ng insight? Ngayon, pagka sa thermodynamic properties o psychrometrics, pagka binigyan ka ng dalawang properties ng psychrometrics, either temperature wet bulb at temperature dry bulb, mapuplat mo na kung ano yung relative humidity. So, sabihin natin, meron kang, sabihin natin ito ay meron ka ditong 25. 25 degrees Celsius dry bulb. Then, meron kang relative humidity. Relative humidity na 50%. So, sabihin natin na sa gitna yon, gitna.
Gitna. So ito, andito. Yan, ito yung 50%, ito yung 50%. Ngayon, kung ito yung 25, pagtagpuin mo lang yung dalawa na yan, kung saan siya mag-meet, ito. Yan. Then, paano mo malaman ng wet bulb? Kung saan nag-intersect yung line ng relative humidity at yung line ng 25 degrees Celsius ng dry bulb, sabi nga, ang wet bulb temperature diagonally from right to left. So, ibig sabihin, kung ano yung linya dito, straight mo lang, papunta dun. Yan, papunta dyan. Ibig sabihin, andyan na yung temperature wet bulb reading mo. Okay? So, may dalawang steps. Pwede kang mag-compute. Pwede ka rin mag-plot. Humidity ratio. Humidity ratio also known as moisture content or mixing ratio is the proportion of mass of water vapor. So, ito naman ulit, water vapor per unit mass of dry air at the given condition. Either dry bulb, wet bulb, dew point, RH. Is the typically the ordinate vertical axis of the graph. So, kung ang dry bulb mo ay horizontal, ito naman ay vertical axis. Humidity ratio is dimensionless but is sometimes expressed as a grams of water per kilogram of dry air. Or grains of water per pound of air. 7,000, ito conversion to 7,000 grains of air is equals to 1 pound of air. So, yung humidity ratio, humidity ratio, designation niya ay W. Or, minsan makikita natin, ganyan yan. Ngayon, saan siya kinukuha? Diba? Meron kang reading daw dito. Ito yung dry bulb mo. Binasa mo dyan, dry bulb. Tapos meron kang RH. Sabi ko nga, pagka kinuha mo yan dyan, pagka dinala mo yan dito sa taas kung saan siya nag-intersect, meron kang temperature wet bulb. Pagka dinala mo yan dito, papunta dito sa linya na yan palabas, yan ay humidity ratio kasi nga vertical axis naman siya. Okay? So yan. Yan, pagka nakuha mo yan, pag nakuha mo yung dalawang properties na i-plot mo, right to left, temperature wet bulb, vertical axis line from the intersecting point, yun ay humidity ratio. Okay? Specific enthalpy. Specific enthalpy, pag specific enthalpy, small h, is called heat content per unit mass. So unit lang ang unit naman nito halos is kilojoule per kilogram lang. So yun nga, specific enthalpy kilojoule per kilogram or BTU per pound. Yun naman ang halos ang unit niya.
Then, paano natin kinukuha yung enthalpy na yun sa reading ng psychrometry? Kung andito, teka, palitan ko yung kulay. Kung nandito ang temperature wet bulb, ito, yan dyan sa point na yan, temperature wet bulb daw yung pagka inakyat natin, ang humidity, ang enthalpy may sariling region yan dito. Yan, yung nakasarado. Kaya napapansin nyo kanina, kung ito yung curve line ng psychrometric chart natin, andito ang enthalpy. Okay? Nandyan. Ngayon, kung ano yung magtagpo, kung saan to lumabas, itong temperature wet bulb, yun na rin yung tatamaan niyang specific enthalpy. Okay? So yun na. Tinuturo ko na sa inyo kung paano yung pagkakasunod-sunod ng plotting niya. So, ito ay temperature dry bulb, temperature wet bulb, relative humidity, temperature dry bulb, temperature wet bulb, relative humidity, humidity ratio, and enthalpy. Yung dew point, magkakaroon lang ng dew point pagka ang temperature, pagka ang RH natin ay nasa 100. So, andito siya. Ibig sabihin, ito yung line na to, na-meet niya yung 100% relative humidity. Kung saan magtatagpo, equal ang dry bulb temperature, equal na rin ang wet bulb temperature, at yung dew point temperature. Okay? Specific volume. Also called inverse density. So, usually, yun naman yung sa formula niya ng basics. Is a volume per unit mass of air sample. So, cubic meter per kilogram ang unit niya. As 1 pound of air is heated, it occupies more space. The specific volume increases. So, term to 1 pound of air is heated, it occupies more space. The specific volume increases. Okay. Kasi mas lumalaki yung kinakain niyang area. The SI units are cubic meters per kilogram of dry air. Other units are cubic feet per pound of dry air. Okay. Paano ba natin kinukuha yan? Specific volume. Usually, basic lang naman din yan. Diba, tandaan nyo, meron tayong PB, MRT. Usually, pagka mas di naman sinabi, ginagawa natin yan, 1. Meron tayong R ng air. Temperature, ano kaya temperature ang gagamitin natin dyan? Dry bulb, syempre. Temperature at dry bulb. Pressure. Kanina, sa unang slide, may pinakita ko, pressure is equals to partial pressure of dry air and water vapor. Water vapor, okay? So, mixture yan. Kung anong total pressure, yan, PT. Then, yung V, ayan yung pinukuha nating specific volume. Maliit yan na maliit maliit na V. O di kaya, yan, o di kaya may ganyan sa itaas at sa tuldok niya. Itaas sa kanyang letter, yung tuldok, specific volume. PBMRT lang din naman kung ayaw mong i-plot. Gusto mo i-compute. Pero pagka pinlat natin yan, ulitin natin.
Ito ang dry valve. Yung pula, dry valve yan. Dry valve temperature. Wet valve, yung horizontally line, nakaganyan. Yung green ay wet valve temperature. Then, meron tayong relative humidity, yung violet. Yan, meron tayong relative humidity. Then, sabi nga, vertical axis, yun naman daw ay humidity ratio. Yan, andyan ang humidity ratio, nandyan. Then, meron tayong other region, yung specific enthalpy, yun nandito. Yun nandito sa taas niya, yan nandyan. Yung linya na yan, yan ay specific enthalpy. Now, paano naman yung sa specific volume? Sa specific volume is ayan yung line na kung ito diagonally ang linya, ito namang specific volume is somehow para siyang naka 45 by 60 na triangle. Nakaganyan. Yan, nakaganyan yan. Minsan malaki ang iterations niyan. Kung kasabi ko kanina, kung sa temperature, meron kang 5, 10, 15, 20. Dito naman, meron kang 0.80. Ang kasunod niya, 0.85 na. 0.90. Usually, unit niya, cubic meter per kilogram. So, yan ha. Inisa-isa na natin. Additional info, dito sa ito, yung humidity ratio, usually, ang unit niya nagsisimula sa 0.01. Yan, hanggang pababa na pababa yan. 0.01 kilogram of dry air over kilogram of water vapor. So, yan yung unit ng humidity ratio. Okay? So, naisa-isa natin ha. Isa-isayin na rin natin based sa color. Ang red, yan ay temperature wet valve. Ang green, yung dark green, yan ay temperature, mali pala. Temperature wet valve ang, wait lang, ulitin natin. Temperature dry valve ang pula. Temperature wet valve ang green. Then, yung violet is relative humidity. Then, yung sunod, yung vertical line is humidity ratio. Yung dilaw is specific enthalpy. Then, yung green na yellow-green, yan naman ay specific volume. So, ito lahat yung properties ng psychrometric chart. Ito ang whole definition ng psychrometric. So, naituro ko lahat kung saan yung mga direksyon ng kanya-kanyang linya ng psychrometric properties. Susunod na lang na gagawin natin is how to plot it properly with some designation of values. So, meron tayong plotting, meron tayong computation. Kung gusto natin ng accurate, magko-compute tayo. Kung gusto natin na mabilisan, meron tayong plotting. So, bawat isa sa inyo ay isa lang ang gagamitin na psychrometric chart.
Next discussion is air conditioning calculations part 1. So, you better have your psychrometric charts already and take notes for the following formulas. Have a good day.